Simula ngayong Biyernes, maaari nang gamitin ng mga pasahero ng MRT3 ang cashless payment system sa lahat ng istasyon. Layunin nitong mapabilis ang biyahe at maiwasan ang mahabang pila. Ang detalye, alamin natin sa report ni Sheena Torno. Araw-araw sumasakay ng MRT3 ang commuter na si Jovi. Para sa kanya, mas mabilis ito kumpara sa ibang transportasyon gaya ng bus, jeep at UV Express. Yun nga lang, natatagalan siya sa pagpapaload ng kanyang beep card sa haba ng pila. Pagka mahaba po yung biyahe, ay mahaba yung pila, siguro mga 3 minutes to 5, gano'n. Matagal kasi, kaya minsan late na rin po ako. Ang problema ito ni Jovi tuwing sumasakay ng MRT3 ay tinugunan na ng Transportation Department. Umaga kasi ng Biyernes, Hulyo 25, inilunsad ng DOTR katuwang ang mga pribadong sektor ang bagong sistema na makatutulong upang mapagaan ang biyahe ng mga commuter. Isang cashless payment method ang maaari nang magamit ng mga pasahero sa lahat ng istasyon ng nasabing tren. Maaaring gamitin ang debit o credit card, pati na rin ang e-wallet application bilang alternatibong paraan ng pagbabayad sa pamasahe. Pagpasok mo, itatabi na po namin yung 28 pesos ninyo, which is the highest rate no sa MRT, and then pag tap out nyo, babalik na po yung supli nyo. So ang matcha-charge lang po is the amount kung ano yung distance kung saan ka bumaba. Hindi rin anya dapat mabahala ang mga pasahero sa mga account na sabing e-wallet app dahil ligtas ang security features nito. Wala ring dagdag na bayad o extra fee tuwing tinatap ang QR code. Bilang bahagi ng automatic fare collection system, nakapwesto na ang mga debit at credit card reader sa mga turnstile ng mga estasyon ng MRT3. Paliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon, pilot test pa lamang ito, ngunit target ang full implementation sa mga susunod na buwan. Ang sumasakay ngayon sa MRT3 abutin ng halos 500,000 kada araw. So napakadami talaga magbebenepisyo dito. Sa ngayon, hindi pa kasama sa cashless system ang diskwento para sa mga estudyante at senior citizen, ngunit inaayos na ito ng mga private provider. Gayunpaman, palalawakin din ang cashless payments sa ibang linya ng tren gaya ng LRT1 at LRT2. Ang goal natin dito, hindi lang MRT3, LRT1, LRT2, yung mga riles. Ang goal natin dito, ang next natin, yung busway, at eventually sana magawa din natin kahit sa mga PUVs natin, pati buses and jeepneys. Samantala, maaari nang makagamit ng free public wifi sa lahat ng istasyon ng MRT3. Patuloy rin ang pagsasaayos ng koneksyon ng wifi sa loob ng mga bagon ng tren upang masigurong tuloy-tuloy ang internet access para sa mga pasahero habang bumabiyahe. Mabilis siya kahit na maraming tao. At secure siya. No? Ina-assure tayo ng DICT na very secure yung system. Inaasahan din na magkakaroon ng libreng wifi sa mga paliparan, pantalan at mga pangunahing terminal ng bus sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SM9 News.